Good morning everyone! Welcome sa ating YouTube channel. So, saan ka man naroon at anuman ang iyong ginagawa, tutok ka lang sa ating YouTube channel, Madam Issue, at ating pag-uusapan ang mga issue na dapat alam mo. Okay, so isang masiglang umaga ng halalan 2025 sa inyong lahat mga ka-issue. Okay, so mukhang ang lahat ay excited at handang-handa sa pagboto. Okay, now ay tutunghayan natin ang pagboto ng First Family sa Mariano Marcos High School, no, sa lugar ng Ilocos. Okay, so ang Pangulong PBBM kasama ang miyembro ng kanyang pamilya, ang dating First Lady Nelda Romualdez Marcos. Gayon din si Irene Marcos at kung mapansin ay kasama niya rin si Sandro Marcos, no? Kanyang anak na tumatakbo at sabi nga ay walang kalaban sa pagiging congressman sa kanilang lugar sa Ilocos. Okay, so tunghayan po natin ang mga kaganapan dito sa Okay, ito ngayon po natin ang kaganapan dito sa Mariano Marcos School kung saan bumoto ang First Family. Kaya kung tutusin, pwede na siyang bumoto ng mas maaga, no? Oo, yun yung inaasahan ngayon at nakabantay nga tayo dyan kung kailan boboto at yun nga, kahapon lang Alvin naglabas sa social media ng mensahe si Pangulong Marcos at hinihikayat yung ating mga kababayan na bumoto ngayong araw at syempre sabi niya hindi maiiwasan na magkaiba yung mga opinion, no? Pero at the end of the day, kailangan ay respetuhin yung magiging resulta. Tama yan. Balikan natin ang sitwasyon dyan sa Commonwealth Elementary School sa Quezon City kung saan mahaba na ang pila ng mga boboto para sa mga priority polling precinct. Naroon pa rin si Zian Ambroso. Hindi pa ready si Z. Ang nakikita niyo po sa video ay si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos na nasa wheelchair at inaalalayan ng mga assistant dahil akman ng boboto. Kasali naman si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos sa mga priority persons na bumoto. Kailangan niya lang ng assistance dahil meron ng issue sa mobility. Nauna lang na dumating ang dating unang ginang pero inaasahan na nasusunod na rin at pati po ang kapatid ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na si Irene ay nandiyan na rin sa polling precinct at akman ng boboto sa presintong yan. Pati na rin ang presidente, medyo natatakpan lang po nung lalaki na kaputi pero ang presidente ay nandiyan na rin sa loob mismo ng presinto at boboto na para sa kanyang mga napupusuang kandidato sa halalan 2025. Ang alam ko, ang kanyang asawa, si Liza Araneta Marcos, ay dyan din nakatakdang bumoto sa lugar na yan, TV, at boboto na rin kasama ang maraming miyembro ng pamilya Marcos. At marami rin doon. Yung anak po ni Pangulo na si Sandro, Congressman. congressman, ay wala palang kalaban this coming. Wala. Pero dyan din partner boboto sa area na yan sa Ilocos Norte. Earlier, nakita natin nung nagban ng camera si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos sa TV. Nakapula at nakaupo sa wheelchair. Ngayon ay binibigyan ng assistance ang presidente. Kasama na rin mukhang ang katabi niya ay si Mrs. ba yun? Hindi natatakpan lang kasi ng hindi pala. Hindi yung Mrs. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay nandyan po ngayon sa kanyang presinto at hawak na niya ang kanyang balota. Oo nga, no? Tinan mo, TV, ang haba nga pala ng balota na kailangan i-filapan para sa mga iahalal na mga kandidato. Ayun. Akmang uupo na po ang presidente dun sa dulong bahagi ng kwarto. Ayun yung anak niya nakatingin sa labas. Si Congressman Sandro Marcos ay nandun pa po sa labas ng polling precinct. Siguro unahin muna ito kasi meron ng 4 na boboto at B. Unahin muna sila para hindi ganun kasalukuyan na pong bumuboto si dating unang ginang
Imelda Romualdez Marcos. At hopefully walang maging aberya, no, doon sa pag-feed doon sa ACM. Nakikita mo, yan ang sinasabi nilang pwedeng mag-assist. May nag-a-assist sa kanya pero ang mismo nagsishade ng balota ay si former First Lady Imelda Marcos. Pero kung may problema sa eyesight, pwede rin naman yung assistant, di ba? Oo. Pwede, oo. Pero si Pangulo, ay hindi na kailangan ng assistant. Wala, Pagkabat siya senior citizen, kayang-kaya na partner. Sinuot na yung antiparo eh. At mukhang may kodigo ng bitbit ang presidente para sa kanyang pagboto mismo. Ayan yung sinasabi ko sa secrecy folder. Although hindi magkakalayo naman, so hindi naman masyado masisilip kung sinong kandidato sinishade mo. Hindi naman napupuno yung polling precinct. At importante. At kung ang Pangulo may kodigo, dapat tayo may kodigo din, ano? Kasi nakakalito talaga, baka may makaligtaan tayo o baka sumobra tayo sa pag-shade. Sayang po ang ating boto. Although hindi naman ako sigurado kung kodigo po, pero mukhang kodigo dahil tinitingnan niya eh. Habang nagsishade siya, yung kanang kamay nagsishade, yung parang papel na hawak niya na sa kaliwang kamay niya, ay mukhang kodigo nga. At mukhang tapos ng bumoto at nag-thumb mark na si dating unang ginang Imelda Marcos. Pero ang anak po na si Congressman Sandro ay nandun lang sa labas nakamasid. Hindi ko alam kung nauna nang bumoto, pero malamang hindi kasunod pa siguro nito. Hindi nila pinupuno eh. Napansin ko, Ate B, siguro nga dahil presidente ang bumoto, hindi ganun kapuno yung polling precinct. Ang nakita natin batay sa video nung camera natin ay 3 or 4 ang bumoboto. Ang kapatid na si Irene, ang Pangulo at ang dating unang ginang na si Imelda Romualdez Marcos. May isa pang mama na bumuboto rin. So mga 4 ang nasa loob ng presinto at Nabanggit ba ni Pia kung ano yung schedule ng Pangulo today? Kung dyan lang siya sa Ilocos or saan ba siya Ayun na nga, mag-aabang? ang sabi niya kanina, wala pang impormasyon galing sa Malacanang kung babalik ng Malacanang ang presidente o doon na magmo-monitor ng takbo ng halalan sa Ilocos Norte. Ayan ang anak ko nakasilip po. Pero mukhang hindi naman Ate Bino, kasi dapat hindi nakikita ng mga nagmamasid kung sinong kandidato ang sinishade mo. Mukhang hindi naman although pag sa video, pag tinignan mo, parang lapit eh. Alam mo, sa experience ko, Nakikita. kung gusto mo sumilip, masisilip mo. Masisilip Pero mo. of course, alam na natin kung sino iboboto ng Pangulo. Meron naman siya talagang mga senatorial. Ay, hindi, pero may Oo. local din, Ate B. So, boboto din siya ng lokal na mga opisyal. Ayan po, ay mabuti tinusad ng ating cameraman. Ayan, Yan, nakikita nakikita ninyo, may nag-a-assist, Ito importante to, makita natin kung ano yung sistema dahil ultimo syempre ang dating first lady ay kailangan nga ng assistance. So pwedeng ganyan. Pwede mo Sinasabihan siya, di ba, nakikita Oo. mo, parang may dinidikta sa kanya may sinasabi sa kanya yung assistant. Tapos, siguro tinatanong siya, ma'am, ito na po ba ang isi-shade natin? Sumasagot naman. And remember yung may listahan rin po yung party list, nasa likod din yun. Naalala ko palagi pinapaalala, maski sa mga commercial, tingnan niyo yung likod dahil ang napakadaming party list din. At isa lang po ang isi-shade po ninyo. Hindi po 12 ang isi-shade doon sa party list group. Isa lang, mamimili po tayo. O mukhang tapos na presidente Mukhang... Mabilis nga lang talaga. Hindi, meron pa pala sa likurang part. Ayun, flinip. Hindi, siguro maganda rin, kagaya ng ginagawa ng presidente, na i-review. I think he is already reviewing his votes. I-review ninyo, baka may kulang pa, or kung may nalimutan kayong i-shade, di ba? And remember, isang balota for everyone, kahit presidente ka, kahit ordinaryong tao ka, isang balota lang talaga tayong lahat. So, importanteng maingat Tapos tayo. na sa Ayun. pag-shade. ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Tingnan natin kung papasok yung kanyang Oo. Pero may checking din yan, di ba? Kahit, i-check din yan for sure. At ngayon po, akma nang ipapasok ng presidente ang kanyang balota sa makina. Hopefully, tama yung pagkakapwesto. Ayan. Tama nga, TV. Talagang pwedeng masilip yan, Oo. na nag-a-assist kung sino ang sinate mo. O sa dami naman yun, may memorize. Pero tama ka, Vince, sa observation mo, kumpara doon sa ibang mga presintong nakita natin kanina na napaka-crowd din. Siyempre dito hindi pwedeng crowd. Presidente ka, oo, no? Presidente yan. Oo. Balik ta rin daw. Okay, so yan po ang kaganapan sa Mariano Marcos Elementary School kung saan bumoto ang ating Pangulo, no? Bongbong Marcos kasama ang ilang miyembro ng kanyang
pamilya. So patuloy po nating susubaybayan ang kaganapan sa halalan 2025 na ito. So tara, let's boto na po tayo at exercise natin ang ating rights to vote. Okay, so ito po muli si Madam Issue at nagsasabing God bless us all. Bye for now. Thank you so much.